Thank you po ma'am. Jeremy po. Salamat po. Wala kasi akong contact number na pakihanap na lang yung tao doon kasi opisina naman yun. Okay po. Salamat po. Alright. Lalabog muna tayo dahil ang tumal ng grab food. Yung unang booking natin, yun pa lang yun. Halos 2 oras ako naghintay, wala talagang pumapasok. Kaya di tayo pwedeng papatay-patay. Sayang yung oras eh. Di pwedeng tulad dati na tambayan natin. Nakakainayang yung 1 oras, pagkalating oras, 2 oras. Kahit ilang segundo, minuto pa yan. Dahil ang haba ng araw, tapos patay lang yung oras mo. So, hindi na ako ganun eh. Wala na ako sa ganung part na hintayan, nakukontento sa kwentuhan. Though, kino-consider ko pa rin naman yung mga ganung bagay. Kaso nga lang, sobrang dami ng bayarin ko ngayon at hindi ko afford yung mga ganung bagay sa ngayon. Pero syempre, hindi ko rin yung mga paututang dila ako sa tambayan. Dahil di ko pa rin naman yung kahit pa paano nare-relax ka, hindi yung puro trabaho lang. So, drop muna natin to. Okay na ba? Apo. Okay. Salamat sir. Value Mart po. Yes po. Pick up sir. Para kanina po. May babayaran kayo? Di ko alam sir, walang sinabi. Wala no? Wala naman sir. Okay, sige. Teka lang. Medyo nagbago yung ihip ng biyahe natin. Nakakita ko ng isang malupitang long ride, 600 pesos. Papunta siya ng Santa Cruz, Laguna. Walang kumukuha eh. Tapos natukso na lang din ako. Di ko alam kung anong kakaharapin natin dun, pero bahala na, tayo na bahala dumiskarte. Sana may maisabay tayo. Tapos pagkadating natin dun, sana meron tayong pababa. Laguna? Oo. Oo. Salamat sir. So yun, isang masamang balita. May nakalagay handle with care. Tinanong ko kung ano yung laman nito. Puro daw mga garapon yata na palaman. So ang malas-malasa mo naman. Hindi ako makakabakbak papuntang Laguna yan. Talagang takbong ano lang tayo, takbong pogi lang. Pero ang kinaganda naman dito, napakaganda naman ng suspension nitong motor natin na Suzuki Avinis. Subok ko na yan sa lahat ng naging biyahe ko. Hindi ako napahiya sa suspension nito. Talagang kahit may pinakamalalim na lubak eh, wala naman nangyari sa akin. Pero syempre hindi man tayo aabot sa punto na yun. Kailangan ingat-ingat pa rin dahil kawawa naman tayo sa Santa Cruz, Laguna yan. Tapos pagdating natin dun, basag-basag yung dala natin. Tapos di tayo babayaran. Yun lang. So natin muna natin tong isa. Tapos rekta na tayo ng Santa Cruz, Laguna. At tingnan natin kung makakita pa tayo ng pwedeng isabay dun. Yun naman yung kinagandahan dun eh. So lumipat lang ako ng pwesto dahil maingay dun. At kumuha na tayo ng pangalawang booking natin papuntang Taytay. Bali ang birada natin ay Rizal area, paikot tayo niyan. So ano-ano yung mga dadaanan natin: Tanay, Pililla, Santa Maria po, Sinaluan, Paete, Kalayaan, Lumban at Santa Cruz. Doon tayo magdadrop. So iikot tayo ng Pililla, Los Baños, Calamba, Cabuyao, Santa Rosa, Carmona, Cavite na to eh, Binyan, San Pedro. Yan, magre-reverse Laguna loop tayo, di ba? Ako pa. Katrabaho ka na, magre-rides ka pa. So yun, dito na rin naman tayo eh. Kagabi na rin naman tayo, pipiliin na rin natin yung mas may enjoy natin na daan. Kung nakikita nyo yung signage ng Jollibee yan, yun yung unang pinagtrabahuhan ko
dito sa Rizal area. Diyan ako nag-training sa dati kong trabaho. Yun yung pinaka ano rito eh. Pinakabayan ng Binangonan eh. Kaya talagang ganito na, siksikan. Grabe na pala yung mga dito. Talubungan talaga eh. So yan rin si Tanay. Itong Jollibee na nakikita nyo rito, ang Jollibee Tanay Highway Uptown yata yan. Ang tagal na, hindi ko na maalala ng pangalan ng store na yan. Tapos dito banda sa kanan ko, dito ako nagkatrabaho dati, nag-spino ako rito. Jollibee Tanay Uptown. Pag diniretso mo yan, yan yung ano, yun yung bayan ng Tanay talaga. Yun yung Tanay Market. Hindi kasi tanaw dito yung Jollibee. Pagkatapos ko rin sa Binangonan, mga ilang buwan, dinala ako dyan. So, mga gantong oras din ang uwi ko dyan, kaya parang feeling ko nagra-ride din ako. Hanggang dyan lang yung ano ko, napupuntahan ko. Pero ito, napuntahan ko na rin naman tong Pililla, hindi na rin naman bago sa akin to. Kaya nakikita nyo na yung arko ng Pililla. Parang feeling ko, dadaan tayo sa business ng Pililla eh. So, sa baba ng Pililla, magpapagas muna tayo ron. Para kung sakali hindi tayo abutan dun sa tuktok dahil parang wala atang gas station dun sa taas. Alright, pagas muna tayo bago tayo umakyat ng twisties ng Pililla. Astig, meron ng Jollibee rito. Dati wala pa. Iba talaga. Talagang ano na, progresibo na ang Rizal. Ano yan? Banana chips po, kasama chips yung amin. Magkano yung banana chips? 50 po, sa 50. kasama po. Yo, wala pang kita eh. Panggas pa lang. Pasensya na. Ito, magkano yan yung candy? 10 po. Ito. 10 po. Ayan, yan na lang. Wala lang ng ano. Yan pa lang kaya kong bilhin. Wala pang ano. Wala pang kita. Ano ba to? Mani, ganun? May mani sa loob. May mani sa loob. Mas matamis. Okay. 100 po extra. Star citizen. Unleaded po. So yun, tapos na tayo magpagas. At yun, nakita nyo yung signage na yun, Laguna. Tapos sa kabila, Hala-Hala. Pag diniretso yan, out of way na tayo dyan. So pwede pa rin naman natin tumbukin yan, kaso nga lang masyado ng gabi. At wala nga tayong oras. Maganda sana kung napaaga-aga pa tayo, pwede natin pasukin yan dahil ano rin ako dyan eh. Pag dito curious din ako sa Hala-Hala, anong makikita dyan. Ang alam ko lang, may katunog kasi yan eh, mahay-hay. Yun, mahay-hay. Yan naman, Hala-Hala. Siguro may istorya yan kung bakit magkadilig yung ano yan, mga pangalan yan. So yun, ito, inakit na natin yung Pililla area, yung twisties dito. Sayang talaga, lagi tayo, pero ako, may enjoy ko to kasi ako yung nandito sa pagkakataon na to. Ay, talaga. Yun yung mga kawawa talaga kapag may mga biglaang ano, tatawid. Nakayari na ako ng ganyan yung mga pusa. So pag ganyan mga sitwasyon, wala ka nang masisisi kasi di mo alam kung sino may-ari yan eh. Kahit nandiyan naman yung may-ari niyan, di rin naman siguro ano yan, aamin na akin yan. Dahil siyempre responsibilidad niya yung na-aksidente. Sarap. Throttle ano talaga eh. Throttle therapy talaga oh. Angas. Sheesh. Yun lang, medyo nakakatakot kasi wala pa akong MDL. Magip ng ilaw ko eh, medyo limitado lang. Parang natakot ako kanina dun sa medyo ano, malalim na kurba. Ayun oh, hindi ko nakikita oh. Pero stick. Sarap pala magbiyahe ng ganito ng gabi, lalo na solo. First time ko bumiyahe ng ganito. Pero syempre hindi naman tayo basta-basta bumiyahe ng trip lang natin na bumiyahe na ganito. May dala tayong ano, parcel, may aatid tayo. So yun, diba? Doon pa lang blessing na eh. Nagda-ride ka na ng ganito, masaya ka na. Tapos kikita ka pa dahil pagdating mo dun sa pupuntahan mo, babayaran ka. Ito lang naman isa sa mga perks ng pagiging isang delivery rider, lalo sa Lalamove. Pero hindi ko rin yung masasabi na talo ko rin sa biyahe na to dahil nai-enjoy ko siya.
twisties oh. Grabe, nakikita ninyo. Grabe yung twisties. Aldi banking talaga. Time check tayo, alas 7 ng gabi. Pero parang alas 12 na, wala na tayong kasalubong masyado. Nasa taas na tayo ng bundok eh. Promise, ngayon ko lang naramdaman yung ganitong saya sa pagdadrive ng gabi. Ganito pala yung feeling ng night ride. Tapos solo ka pa. Walang sait sa ulo. Yun lang sa susunod na solo ride kung ganito. Or kahit kasama na si Mami. Night ride. Siguro talaga kailangan i-secure ko na yung FPL package sa ganitong sitwasyon. Kahit sabihin mong naka-high beam na, kulang pa rin yung naiilang ako pag bumibanking ako. Hindi ko nakikita yung susunod na dadaanan ko dahil limitado nga ng ilaw. So ito yung parte na medyo mataas na. Pag umaga makikita mo talaga yung labak ng na Laguna Lake dyan. So ito dami ng mga restaurant dito. So ngayon nakababa na tayo ng kabundukan ng Pililya at hindi ko alam kung nasan tayo mismo. Ganda nito sa umaga eh. Yung lambak to eh, magkabilang mga bundok to. Ito yung haba na stretch na to. Sarap pakpakin nito pero na-enjoy ko lang ngayon. So parang feeling ko nasa Pakin Laguna na tayo at isang mahabang stretch na to. Wala na tayo mga bundok na akyatan dito.